Okay guys, magandang araw po. Mechanic Cabral po ulit. So ngayon, tutorial po ulit tayo about sa ating motorcycle. Naranasan mo na ba yung magtulak dahil na-flat yung gulong mo? Gaya na ito, flat. So ito, ituturo ko sa inyo kung paano palit ng interior in case kayo ay nasa kalsada at bigla kayo naplatan. So alam nyo yung dapat gawin at iwas tulak tayo, iwas abala, kayo na mismo ang gagawa. So itong mga dapat nating gawin. So meron tayong 19 mm at saka 14. Kailangan din natin to pantanggal ng barbula ng pito natin. Tapos meron din tayong pansikwat ng gulong, dalawa yan. At saka meron din tayong mini compressor. So ito namang mini compressor, meron siyang cigarette socket. So itong motor ko ay nilagyan ko ng nagpasadya ako ng socket ng cigarette dito sa side. Ayan. Ayan. Yan, cigarette socket. At diyan natin isinasaksak tong ating compressor. Yan, nakadirekta yan sa battery. So ganyan lang. Wala kayong ganyan, pwede nyo rin direkta sa battery. Pero mas maganda kung meron na kayong ganyan. Yung mga modelo ng motor ay meron na pong ganyan. So ayun, nakakabili naman ng sa mga electronic supply. Ganito, cigarette socket, lighter, cigarette lighter socket. Yan, may kasamang lighter. So yan, install lang yan sa motor. Ibubutas nyo lang sa side saan nyo man gusto pwesto. Tapos dito yung positive, dito yung negative. Ganyan lang yan. So yan, sa likuran naman na gulong, meron tayong 22 mm na liabe. Kailangan natin doon sa axle sa likod, sa TMX na 125. At saka 17 pang kontra. Meron din tayong 12 para doon sa chain adjuster at saka G's. So ayan, kailangan din guys, meron kayong interior pamalit. Kagaya sa akin, lagi akong may baon na interior. Ang size natin ay i-compare nyo doon sa size ng inyong gulong. So ayan guys, gawin na natin. So ayan, naka-center stand na, 19 na liabe, 14 sa kabila. Ang paluwag nito kaliwa. Ayan. Kung natanggal yun natin, ilahin mo na sa kabilang side. Tanggal na siya. Tingnan mo lang yung mga spacer. Kaya na ito, spacer dito. Ayan, tanggal na. So titingnan mo lang guys yung speedometer dito sa hub kung okay ko siya. So yun, mamaya ituturo ko sa inyo paano ikabit ulit na maayos yun. So yun guys, unang gagamitin natin, ito munang pangbukas ng pito ng barbula. Tanggalin natin yung barbula, baka may hangin pa siya para hindi tayo mahirapan magsikwat. Kapag tanggal guys, meron siyang guide. Yan, itutusok mo lang doon. Ayan, saka magpipihitin kaluwag. Ito na nakalagay. Tapos meron siyang lock na 12. Okay, yung pansikwat, mapapansin nyo, ito meron pa baliko. Yan. Ito yung pasisikwat natin dito. So unahin natin dito sa tapat ng pito. Ididin muna natin dyan. Aangatin muna natin bawat gilid. Ididin natin. Papasok lang natin na konti. Konti na pasok. Yung sumabit lang doon sa labi. Tapos ibababa natin sa kabilang side habang hinihila doon. Bababa dito sa kabilang side.
Kasi kung hindi mo ibababa dito, hindi siya matatanggal. Yan, tatapakan, tapos gano'n. Sabit-sabit lang konti. Sikwat. Yan. Yan, ganun lang kasimple guys. Tapos tabakan mo lang yan, ilubog yung pito, at ilahin yung interior. Yun. Ngayon, pag natanggal mo yung interior, kapain mo yung gulong kung saan ba yung tusok niya. Pag nakita mo yung tusok, pwede mo natanggalin yung tusok para hindi na uli ma-damage yung ilalagay mong interior ulit. So ito, sa kaso na ito, medyo palitin na yung gulong. So isabay ko na rin yung pagpalit ng gulong. Kalbo na siya. Nihila lang yung ganyan. Dahil lang, tanggal na. Palitan natin ng bagong gulong. Bali ito guys, wala siyang rotation. Wala siyang rotation, pero yung mga ibang gulong may rotation eh. So ito kahit pa paanong kabit, pwede siya. So yun guys, sa pagkabit naman uli ng interior, nagpalit na tayo ng interior. Hanapin natin yung pito, yung butas ng pito, nandiyan siya. Isikwatin natin ng diretso doon sa kabila, yung ating pang sikwat, diretso dyan. Tatas natin ganon. Tapos yan, nakalabas na yung butas. Itutusok natin yung dito. Sabay, babalik ulit. Ilahin yung goma pataas. Yun, pasok na yung interior. Tapos ilalagay lang natin ganyan. Make sure na nasa loob siya lahat yung interior bago tayo magsikwat. Para hindi natin tamaan yung interior at hindi mabutas. Okay, check natin, double check kung walang naipit sa rim. Okay guys, kaya kanina nagsimula tayo doon sa pito ng pagtanggal. Ngayon sa katapat naman tayo magsisimula. Ang lalas natin na ilalagay doon sa tapat ng pito. So sikwatin, katakan. Tapos ang pasok ng pansikwat, konti lang. Yung sasabit lang sa may rim. Habang sinisikwat, alalayan ng kamay. Yan. Kabila ang tapatan. Kunti-kunti lang guys yung pagsikwat natin kasi baka tamaan yung interior. Kailangan sasabit lang sa rim. Kunti naman yung interior mabubutas. So yan. Yan. Pag nailagay na natin, tingnan natin kung lulubog yung pito. Pag lumulubog na ganyan, okay na siya. Wala siyang ipit. Ngayon pag hindi may lubog, i-check na lang dito, tapos gaganyan na yun. Lulubog yung pito para hindi siya nakaipit. Pag nakaipit dyan, inanginan mo, sasabog yung interior, masisira. So yan, lagyan ulit natin ng lock, samantala. Okay. So ang ating mini compressor, mayroong wire na mahaba. At itusok natin dito sa may ating outlet.
i-adjust lang natin maayos. Tapos ito siyang lock. Ito siyang switch. So yun guys, kapag ka nasa 25 PSI na tayo, okay na yun. Kabit naman ang gulong. Tingnan natin ang guide nito. Kung saan yung tapat. Ito nakatapat dyan. Lalagyan natin ng marka. Okay. Ito, lagyan natin ng marka. Tapos, tingnan natin yung itong dowel ng speedometer natin, doon natin tatapat. Kasi pag hindi natin, dito natin nalagay sa hindi tapat, magpuputol yan. Nasisira. Ayan, sa pagkabit, ganito. At pagtatapatin natin yung dalawa. Ayan, tatapat natin doon sa guide. Yun, saan natin nilalapat. Yun na yun. Itong pin. Ito yung washer. Tapat natin yung washer. Tapos angat natin. Tapat lang natin yung guide. Ito. Ayan guys, bago natin final na higpit, tingnan muna natin kung gumagana yung speedometer. Putin natin. Ayan, okay. Ha? Ayan, sipitan na natin. Okay guys, thank you for watching.